So, ah, Cape Verde, Finland. Tapos, yung game na nakalimutan ko, yung Puerto Rico, China. So, yung game na yon, yung dalawang game na yun, game highlights. So, makikita mo, yung Cape Verde, kahit nilalamangan ng Finland, sa ganda ng ball movement, okay? Sa ganda ng ball movement, yung Cape Verde, hindi inaabandona yung kanilang sistema. Ganun pa rin, hanggang sa makahanap sila ng open na tira. Although talagang malakas lang talaga itong Finland, dahil matagal na ata magkakasama to eh. And, kung papansin ninyo, ang play ng Finland is hindi parating 3-point shot. May mid-range shot din yun. Si Markkanen may isang tira na mid-range. Puerto Rico is naka-base lang, yung tinalo nila yung China, na hindi rin umaalis sa sistema nila. Win or lose, China plays their system. Yung sistema ng coach na structured, yun ang ginagawa ng China. Kaso ang kagandahan na sa Puerto Rico is yung reads nila of the ball screen. Yeah. If you go under, they shoot. If you go on top, they drive. At saka tingnan niyo yung basa nung point guard ng Puerto Rico, yung import, yung maliit. Tingnan mo yung basa niya. Pag nag-turn siya sa corner, hindi naman necessarily 3-point shot. Take the best possible 2-point shot, yung 15-foot jump shot. Sa Gilas may big man tayong tumitira ng 15-foot jump shot eh. Hindi naman parating 3 points eh. Yun nga lang. Kasi 2 points yung itinira mo, so kailangan pagbalik mo sa kabila, dumipensa ka. Ganun yung ginagawa nung ganun yung ginagawa nung Cape Verde, Finland, Puerto Rico, tsaka China. Yung China, kalaban natin bukas yun, so hindi umaayaw yun. Yun pa rin, ikot pa rin ang bola. At saka, kung may napagsamantalahan man yung Puerto Rico, yung quickness nila, pag lumabas yung kanilang gwardya, yung kanilang big man, pag lumabas yung big man ng China, advantage na yun na gwardya ng Puerto Rico. So kung yun ang mangyari bukas, sana ma-take advantage yun ni Clarkson, o kung sino man yung gwardyang gagamitin na kasama niya. Sana ma-take advantage yung quickness na yun. Kasi ang ano nyo lang, help defense eh. Pag nag-adjust yun, rotate ulit. Ang problema kasi, pag nag-drop, nahuli yung drop pass, wala na. Balik nyo sa labas. Pa-rotating nyo yung depensa, ipagalawin nyo yung depensa para pag na-stretch yun, libre. Madali yung tira nyo. Diba? And, since last game na, put Jordan Clarkson in off the ball. Ilagay nyo si Clarkson sa pin downs. Yung si Clarkson ang dapat i-set up nyo. I-set up nyo siya kasi laging nasa kanya yung depensa, libre siyang papasahan. May libre siyang papasahan, hindi yung nahihirapan siya. Wala eh. NBA player kasi. So wag na, I do not blame the player. Kaya nga sinabi ko dapat si Brownlee na lang eh. Kasi ang titignan dyan is yung yung NBA caliber player eh. Isipin mo, ilang practice lang yan meron sa atin doon sa 3 months. O ilang linggo lang siya nag-practice, almost 10 days lang. Sa 3 months, 10 days lang siya nag-practice. 3 months is a lot of time yung 3 months. So dapat yung nilalaro mo, yung kasama mo na yun sa tune-up games abroad. Ngayon, kung si Clarkson yung gagamitin mo, dapat dinala mo rin yung Gila sa US. Kaso hindi nga makompleto dahil sa dami ng injuries, di ba? So, yun ang problema. Si Clarkson pala yung gagamitin mo, di dapat pumunta kayo sa US, then pumunta kayo ng Europe, bago kayo nag-China. Kasi, Clarkson naturalize mo. Oh. Ibig sabihin, masusubukan ngayon yung sistema niya. Okay. Scrimmage lang naman niya, magkabantayan si Brownlee tsaka si Clarkson. Susubukan lang ni JB kung kabisado na ni Clarkson yung sistema. Oh.
Doon kayo mag-decide kung Clarkson o Brownlee gagamitin nyo. Ako Brownlee ako all the way. Manalo matalo yan. Basta alam kong Brownlee ang import. Matalo yan, okay lang sa akin. Kasi alam mong umiikot ang bola dyan. Tsaka alam mong dumedepensa. Yung desire niyan dumepensa is yung yung talagang depensa. Kasi kay Clarkson, paano makakadepensa yun? Pagod na. Kahit mo pagbaba niya sa depensa, parang hindi na siya makagalaw. Kasi pagod na. Wala na. At wala akong nakitang desire sa kanyang dumepensa, honestly. Dahil yung load sa kanya offensively, wala na. Tinatamad na siyang dumepensa. Yun yung nakita ko dun sa Cape Verde, Finland, Puerto Rico, tsaka China. Walang rest, walang off time o walang pahinga sa depensa. Depensa hanggat may oras, dumedepensa. So, yun lang po.